Sa amin, ayaw namin na mag-participate nung panahon na yon. Dahil? Dahil nga na ang nakikita namin na hindi, parang tingin namin na hindi maganda yung nangyayari sa eleksyon eh. Oh. Parang parehas din eh. Na para silang kinakain ng sistema eh, di ba? So, nag-decide ako, sabi ko, ayoko na. Sanay sila sa politikang wala eh. Di ba? Na pupunta lang sa barangay, kung mayroong mga sasabihin, mga ganun, parang dalaw-dalaw lang. Sa ilang mga salita, no, paano mo maide-describe yun nga, ang administration ngayon at sa administration dati? Dalawang administration po kasi na-serve. Alam mo, yung ayoko lang na 5 years na ngayon eh. Corruption pa rin ang issue. Di ba? Kasi dapat tuloy-tuloy eh. Alam mo, isang magaling na leader, may continuity. Kasi kung gano'n na magdududahan tayo na magdududahan, wala tayong mabibigay na serbisyo. Dami palang pera ng Pasig, bakit hindi ginamit sa tao? Isa pa, tatakbo ka daw kapitan ng Bambang pagbaba niyo sa council. Palagay ko hindi na. Kung ako man ay mag-iisip ng tatakbo ako sa mas mataas na posisyon. Hello mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kapwa ko Pasigueño. Welcome sa another episode ng vlog ng Pasig Interviews. At ang mga kasama natin ngayon walang iba kundi ang isa sa mga pinaka-veterano na sa pagdating sa paglilingkuran sa ating konseho ng lungsod ng Pasig. Dati ring naging kapitan ng Barangay Bambang at ngayon ay nasa kanyang last term na bilang City Council ng Distrito 1 ng ating mahal na lungsod Pasig. Walang iba kundi si Konsehal Reggie Valderrama. Ayan, hello Konsi, maraming salamat po sa time na ibinigay niyo po sa vlog ng Pasig at sa akin po. Thank you. Okay, welcome, Luigi. Ayan, so ito, like Councilor Cory Raimundo, ito na po yung last term nyo, no? Yes. So, kamusta po? Okay naman, at least siyempre yung paglilingkuran sa tao na simula naman ng araw parang naano na ako rito, kung nasanay na ako yung paglilingkuran sa tao. Kung iisipin nyo, Councilor, no, medyo halos 1 taon na lang, no? Oo, 1 taon. Ang inyong magiging paglilingkod bilang konsehal. Nalulungkot po ba kayo? Kasi ito, naging daily routine nyo na, papasok sa opisina, bababa sa community. Sa akin, okay lang naman Talagang ganyan naman Pag pumasok ka sa isang parte, alam mo namang merong katapusan din hindi ba? Kailangan lang na magkaroon man ng katapusan na siguro yung matatandaan ka nila na kung ano yung ginawa mo. Ayan, Councilor, kwento nyo naman sa amin bago kayo napasok sa pagiging konsehal, no? Paano po ba kayo napasok sa public service? Nung araw kasi na labor leader ako Oh. Vice President ako ng union na kasapi rin ng FFW sa Warner Lambert. At siguro, yun nga ang panahon na yun na makikita natin na dumating din yung panahon martial law, di ba? Na isa kami sa lumalaban doon sa nangyayari sa mga manggagawa. At kasama nga kami sa rally nun Di ba? Pagka-aktivista pala kayo dati? Hindi. Ano lang na yung talagang yung rights lang talaga ng yung rights ng manggagawa inaano namin na pinagtutuunan namin ng pansin. Di ba nabalitaan nyo yung Latondenya nung araw na para nag-strike yun di ba? Ano yun, yung Latondenya? Latondenya, isang kumpanya rin At sa amin din na mayroon din pagkakataon na hindi kami nagkasundo ng management. Yung sa CBA na tinatawag, Collective Bargaining Agreement. Nagkaroon din kami ng strike, kaya lang sit-down strike, hindi kami sa labas. Pero wait lang, ano ba yung trabaho nyo nun? Utility ko doon Oh, as in? Oo, ang trabaho ko lang naman doon, magpasok ng production. Pero galing na rin ako sa production, kaya alam ko rin na hirap Di ba? Nung ano lang, na
binigay sa akin trabaho, utility, na i-records ko yung production, na ipasok ko sa warehouse, na parang tumakbo yung negosyo at siguro yung mga production na yun, na yun ang mga ilalabas na ibebenta ng kumpanya Warner Lambert. And then, yun nga, nagkaroon ng 1986, di ba? 1986 na nagkaroon ng EDSA, di ba? EDSA People Power, di ba? Then, alam mo, nakakasama namin nung araw yung mga grupo niya ng Mabini, Plug, yung Bandila, di ba? Yung mga nasa higher ups. Kasi nga nung araw na sa amin, hindi kami para partisipasyon sa eleksyon Kaya na nung araw, tatandaan ko si Laurel at saka si Eva Kalaw yata yun na laging eleksyon ang pinapasok nila. Sa amin, ayaw namin na mag-participate nung panahon na yon. Dahil nga na ang nakikita namin na hindi, parang tingin namin na hindi maganda yung nangyayari sa eleksyon Parang diba? Oo. Then, nangyari nga, it's a revolution. Di nawala na. Ngayon, ang mga pumalit, si Cory, di ba? Siyang parang para maging presidente. Ngayon nga, ang nangyari, yung mga kasama namin dati, sila ngayon yung mga napasok sa gobyerno. At doon sa isang parting yun, nakita namin na parang parehas din na para silang kinakain ng sistema di ba? So, nag-decide ako, sabi ko, ayoko na. Para bang nagamit lang di ba? Parang nagamit. Na hindi maganda para sa amin, sa pananaw namin. Nang ayon doon sa pinag-aanuhan namin na pinakikipaglaban namin. So, nagkaroon ngayon ng mag-eleksyon ang barangay na sabi ko, siguro mag-try ako sa barangay, karera pa nga kung sino yung highest votes, yun ang magiging kapitan. That's 1989. Paanong karera? Ano yung kung sino highest votes na lahat, kung sihalang takbo. So, kunyari, kung 7 konsehal, isang kapitan, 8 yung makukuha. Sino yung top 1 na konsehal, siya yung kapitan? Yun ang kapitan. Kaya nga, doon ako nagsimula, 1989. Galing naman. Uy, year of birth ko yun. Bago pala pinapanganak ko. Kapitan ka. Tama na. Siguro, ang sa akin, katwiran ko na yung pangarap ko ba na dapat mangyari, halimbawa sa ating bansa, magkaroon ka man lang ng contribution na ang sa akin, magawa ko kahit sa isang maliit na barangay. At ang katotohanan nga ang barangay noon, laging mga sarado barangay noon Ngayon, nung ako'y manalo, ang sinabi ko, miski sa harap ng tao, nung manumpa ako sa harap ng tao, ibubukas ko ang barangay 24/7. Na walang araw na holiday, kahit araw ng Pasko, araw-araw. Para na sa ganun, kasi ang katuwiran ko, ang mga tao kasi, pagka mayroong problema, unang takbuhan niyang barangay Di ba? Kaya nga, minsan gabi, nag-i-issue ko rin ng mga barangay clearance At yung mga barangay clearance na yun, na talagang pinanatili ko, walang bayad kahit ano. Pati nga yung mga nagninegosyo rin walang bayad lahat ng clearance. And then, nakita ko naman na maayos. Ngayon, nung araw, ang Bambang kilala sa isang magulong lugar Yun hamon sa akin. Dati number 1 niya sa droga, na misang pangalawa. Pero yan ang sinabi ko, sisikapin ko to na mapatigil ko ang droga. At yung nga, tinarbaho ko yun. At siguro nung bago ako umalis doon, ng 2004, kukunti Nailayo ko Nagtataka nga sila kung paano ko nagawa. Sabi ko, 2 klase yan Kunin mo ang tiwala ng tao, pati yung mga tao nakakausap mo lagi, ano ang problema.
humingi rin ako ng tulong sa kanila. Dahil hindi ka naman magtatagumpay kung hindi mo katulong ang tao eh. Dapat nakikinig ka rin sa tao, di ba? At gano'n nga, nakuha ko ang kalooban nila. Kaya nga, kahit na yung mga sumunod na eleksyon dun eh, lumalaban ako doon, wala akong pulyeto eh. Di ba? Pero may lumalaban din naman sa inyo. Meron naman. Yung mga dati kong kasama, dahil nung una, ang nanalo ron, ako, at saka yung isa, dalawa lang kami sa grupo namin na nanalo eh. Tapos yung mga nanalo nga rin nung araw, yung mga dati nang nasa politika. Tinalo ko yung mga dati nang nasa politika, tapos yung isang kasama ko rin na bago pa rin sa politika. Eh siyempre, nasanay sila sa politikang wala eh. Di ba? Na pupunta lang sa barangay, kung mayroong mga sasabihin, mga ganon, parang dalaw-dalaw lang. Eh sa akin, pinatutukan ko yun, yung barangay na yun. Pinakita ko sa tao ko ano yung sinabi ko. Dahil ang importante sa akin nun, na yung nangangampanya, binabanggit ko sa kanila, na kung ano sabihin ko dito sa harapan sa inyo, gagawin ko yan. Dahil ang tingin ko nga, sagrado paglilingkuran eh, di ba? At yun nga na binukas ko ang barangay. At nagtataka nga yung karamihan eh. Ang mayor nun eh, si Mario Raimundo. Binigyan niya kami ng radyo. Nagtataka nga siya sa akin eh. Pati madaling araw, sumasagot ka sa radyo. Di ba? Eh sabi ko, talagang meron akong gustong gawin sa barangay ng Bambang. Kaya nga yun, yung pagbukas ko ng barangay, unti-unti na nagbukas ng mga barangay sa Pasig. May pressure, no? Na-pressure yung ibang kapitan sa'yo. Eh kaya sila, kung nagbubukas man sila ng barangay, hanggang Biyernes lang. Sa akin hindi, hanggang Linggo eh. Wala ngang holiday eh. Diba? Pinakita ko rin sa tao na lagi akong ikot ng ikot sa barangay. Nauupo ako, sabi nga sa kanila, basta't mayroong problema, hindi tayo magkakailangan. Sabihin natin ang problema kahit maupo tayo sa bangketa, sa ibabaw ng lamesa. Basta't ang pag-uusapan natin, isolusyon sa problema. At kung paano tayo magkakatulong-tulong. At natutuwa naman ako na pinakita nila sa akin yung tiwala. Alam mo rin nung araw may politika eh, di ba? Siguro, yun sa akin eh, parte ng politika yun eh. At ang isang katotohanan doon eh, kung sino man yung namumuno nung araw ayaw sa akin eh. Pero hindi ko tinitignan yun. Ang tinitignan ko rin kung paano makakatulong sa kabarangay ko eh, di ba? Then ako, halimbawa, kung sino yung nakatulong? Natulong nila na halimbawa yung mga proyekto na pinasasalamatan ko naman. Ako rin nagsasalita sa tao, pasalamat kayo. Nagtataka nga sila sa akin, sabi nga, ganyan ginagawa siya sa politika. Sabi ko, hindi ko iniintindihan. Ang iniintindi ko, kung ano ang magagawa ng tulong sa bawat isa. Politikahin nila ako, basta't ako ang sinasabi ko, hindi ko sasayangin ang pagtitiwala ng bawat isang mamamayan ng Bambang sa akin. Kaya nga siguro na yung mga parting yun, nagko-cross party line sila, kahit sila may mga samahan, na ako pa rin na ibinoboto na pagdating ng barangay election. At siguro, simula rin ng pagbabago yun, di ba? Pati yung droga, nawala. Dati yung mga patayan doon, nawala rin yun. Meron ba mga ganun nung araw talaga? Naku, ang dami. Basta't may okasyon doon, patayan doon eh. Kaya nga pinakita ko, siguro, isang pagsubok rin yun. Pag may nangyayaring ganun, pinupuntahan ko kahit anong oras ng gabi. Eh, sabi ko nga, no choice ako eh. Paano ko kukunin ang pagtitiwala ng tao kung merong ganong problema, hindi mo ma-attendan yung problema, di ba? Pero tignan mo naman, no, sabi mo 15 years ka naglingkod bilang punong barangay ng inyong barangay. At alam nyo hanggang ngayon, ramdam ko ang pagmamahal ng Barangay Bambang sa inyo. Oo, totoo yun. In fairness. Eh, ganong katagal na rin naman kayong wala doon. Hindi, ibig sabihin, hindi kapitan, konsehal. After nyo magkapitan, nagbukas na ng pinto ang konseho sa inyo. And then, ilang years na rin po? Ang sa akin mula 2004 hanggang 2013, natigil ako 13 to 16.
Balik ako, 16 hanggang ngayon nga. Kaya nga na siguro, pang 18 years ko to rito eh. Dapat, lumalapit ka rin sa tao at pinakikita mo na ang pagharap mo, na pares ang pagharap mo, yung bumoto sa'yo at hindi bumoto. At nakita ko naman talagang malaki ang respeto na binigay nila sa akin. Kaya respetado ko rin sila. Pati nga yung mga nabibiro ko, yung mga nagtutulak pag dumadaan ako. Ano ba, kumusta? Sarado mga drugstore nyo. Di ba? Nakikipagbiro na rin sa akin. Ang binabanggit nga lang siya, andiyan ka, kapitan eh. O, tigil na kayo. Isa. Dinidiretso mo ng Oo, ganun. Pag alam mong medyo Sabi ko, isa lang ang kaya ko ipangako sa inyo. Na ako, hindi para ibaong kayo, na kapag hinuli kayo, tatamnang kayo, hindi ako papayag. Ngayon, pagka nahuli kayo at meron na ako sa inyo, tandaan nyo, ako naman na magbabaon sa inyo. Kasi sayang eh, katulad ng iba riyan, matagal na, kumita na kayo, may pera. Maging marangal kayo dahil ang una, pamilya, di ba? Masisira ang pamilya nyo eh. Katulad ng mga anak nyo, magkakaroon inferiority yan. Kayo, ang kahalo nyo, puro may bisyo. Paano yung mga anak nyong babae? Di ba? Ganun din. Lalabas na malululong din yan. Kaya nga yung iba nga, ako na rin ang pumapanik sa mga bahay noon. Para nagka-counseling kayo? Oo. At sa akin siguro na ako nagawa ko sa akin ng barangay yun. 2 beses ako nagpatawag doon. Nung lahat na nagtutulak, lahat ng runner, sinusulatan sila lahat, kailangan dumating kayo. Ang hindi dumating, operation ko yung mamaya. Nagdadatingan naman so, sila. So nauna kayo sa mga, di ba kay former President Duterte, may mga patawag, may mga listahan. So dati parang ikaw ang nauna sa mga database na ganyan. Nagawa ko na yun eh. Kaya nga yun ang sinasabi ko sa kanila, magtulong-tulong tayo. Bigyan nyo rin ng dangal ang pamilya nyo. Lagi kong pakiusap sa kanila. Ay kung maghanap buhay kayo, ba't kayo mahiya? Kaysa droga itinda nyo, hindi, halimbawa, yung kahit tinapa, kahit tuyo, magtinda kayo. Basta't marangal, di ba? Ngayon, magkakatulong-tulong tayo. Sabi nga na, kung meron naman naghahanap na mga namumuhunan na kailangan trabahador, recommend ako kayo. At ayun lang isang kaya ko ipangako sa inyo, bibigyan ko rin kayo ng good moral character para magkaroon kayo ng pag-uumpisahan. So, sa council, 18 years, paano nagbukas ang pinto sa inyo ng city council? Ayan sa akin kasi na hindi ko rin iniisip mapupunta ko rito sa council. Then, si Joy at saka si Obet, sana yun yung dalawa di ba? Parehong taga-Bambang. Mawawala na sila. Joy SB and Obet Barreto. Obet Barreto. Ang dami na palang bunga rin ng Bambang na konsyal. Oo, madami na. Then, maraming humikayat sa akin, mga kasama kong kapitan ng araw, ba't di ka tumakbo? Sabi ko, unang-una, alam niyan wala akong pera di ba? Isa yun kailangan sa politika. Sabi nila sa akin, di tulong-tulong tayo. Kaya nagdesisyon na rin ako, 2004, tumakbo ako. At siguro na pinalad naman. And then, andun na nga. Hindi ko naman hangad na sabi mo yung mataas na bilang, yung pwesto. Ang sa akin, importante na manalo, makasama ka doon sa 6, di ba? And then, yun na nga, sawa naman ng Diyos na nakita natin na hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ayan, alam mo, merong something, kung bakit kayo para iboto paulit-ulit ng, ng mga kapwa natin Pasigueño, At biruin mo, ngayon, nasa last term na kayo. Yung iba, hindi nila nakukumpleto yung isang buong termino. Isang 3 termino, Saan kaya kayo napaproud sa mga ginawa nyo bilang konsehal? Alam mo kasi nung araw, hindi naman ako totohanan nyo na hindi ako nagsasama sa BMO driver. Ako lang mag-isa. Minsan nakamotor ako, minsan nakasasakyan ako. Pupunta ako kahit doon sa mga lugar na sabihin mo delikado.
Ang tinatanong nila sa sino kasama mo? Sino ang magpo-protection sa iyo? Isang lagi lang ang sinasabi ko eh. Sino pa ba magpo-protection sa akin? Unang-una, kayo. Kayo ang dinatnang ko eh, hindi ba? Kasi nga na, kung hindi ako magtitiwala sa inyo at kung kayo'y pagdududahan ko, na siguro hindi rin kayo magtitiwala sa akin. Kaya nga, miskin ng araw, talagang nawili na rin ako paglilingkuran doon sa barangay na parang ang turing ko sa Pasig na parang barangay din na kahit anong oras na nakakatakbo ko basta alam ko halimbawa may kalamidad na nangyayari, then nakakapunta ako. Nagugulat nga sila sa akin eh na kahit ako nag-iisa na andun pa rin ako. Wala akong ginawa rin nila nung araw. Naggala ako ng gala sa bawat barangay. Kaya nga sabi ko nga sa kanila na alam niyo kasama itong panunungkulan namin na kunin ang tiwala ng bawat isa sa inyo. Na kung ano man ang maitutulong namin, tutulong kami. Di ba? Yun ang importante. Sa abot na ang aming makakaya. At siguro sa tulong din ng mga namumuno dito sa city government. Kaya nga, pati nga yung buha ng Pasig eh. Yung baha ng Pasig, taga-tabing ilog ako eh, mga lolo ko eh. Alam mo nung araw, ito nga undoy, yung pinag-uusapan nila eh, lumalako ako doon sa mga pagpupulong, halimbawa mga engineering. Lagi nga nilang binabagay, pinoproteksyonan daw ang barangay. Nakikinig lang ako sa kanila kung ano-ano yung sinasabi nila, di ba? Eh, sabi ko, pagkatapos nila, pwede ba ako? Sabi ko, lagi naman Malacanang ang sinasabi nyo. Sabi ko, wala pang floodway. Yung mga tubig galing dyan sa bundok, San Mateo, Montalban, dumadaan yan dito sa Marikina River. Nakita nyo ang Buteng. Yan eh, may dike yan eh. Diyan unang pumapalo ang tubig. At ang tubig niyan, isang papunta sa Manila, isang papunta sa Laguna. Ngayon, bakit bumabaha? Kaya bumabaha dahil pag napuno ang Manila, napuno itong Laguna, bumabalik ang tubig. Nagsasalubong na yan. Dito Then, sa atin. oo. Pagsasalubong niya, aangat na tubig. Aahon na yan sa Kate. Nung araw, sabi ko, puro bukid naman to eh. Ang Pasig ay puro bukid. Na makikita mo yan. May tatakbuhan tubig na, yan nga, sa mga bukid rin. Eh ngayon, napuno na ng bahay, nakita mo na. Pataasan ng tambak. Kaya ang mga karsada, kahit ano ang gawin mo, hahabol at hahabol ka. Pagka humabol ka naman, ganun din yung mga nagpapagawa ng bahay. Ang sa akin nga, sabi nga, dapat magkaroon ng ordinansa kung gano'ng kataas lang ang pwede itaas ng mga bahay na nagpapagawa. Hindi yung kanya-kanya eh. Yung mga, ngayon, yung nga na yung sa undoy na yon na ipaliwanag ko sa kanila yon na hindi Malacanang pinoproteksyonan. Sabi ko, ang Malacanang pagka bumaha, patay tayo lahat dito. Mataas yung lugar na yan eh. Diba? Then, nagagala kami, nagkaroon ng habagat. Ginawa na yung mga parapet wall na yan eh. Ngayon, nung nandun kami sa gym ng Bambang, kasama ko si Mayor Bobby, sabi ko sa kanya, nagdaan ka sa bahay namin, kita mo may tubig. Nandito tayo, dito sa gym ng Bambang. Alam mo ba, ito ang huling natutuyo. Wala na kaming tubig doon. Ano pa yan eh. Na dito eh, nakalubog pa rin sila sa tubig. Niyaya ko siya sa niyaya ko siya sa tabing ilog. Nakita mo yan para petrol. Ano, walang tubig dito. No? Dumungaw ka sa pader. Makikita mo tubig yan. Nakita, nagulat siya, mataas eh. Sabi ko, iyan ang resulta ng ginawa yung parapet wall. Kaya bumabaha yan. Tignan mo yung mga katabi. Hanggang sa Miami, hanggang dito sa may Sumilang, dyan sa may tulay nga, sa may tulay na ano dyan, sa MMDA, di ba? Wala yan eh.
Sabi niya sa akin, pagawa natin. Sabi ko, Mayor, alam mo, maraming ano riyan may mga aktivista pa nga yan dito. Tinuruan nila lumaban yung mga taga-tabing ilog na para huwag magawa yan Kaya hindi gawa yan. Hindi, pagagawa natin yan. Then, nagpatawag siya ng pulong nun. At yung pagpapatawag ng pulong na yun, sinabi niya, itutuloy ko to. Magagalit kayo sa akin, pero pagkatapos nito, gawin niyo na kung ano gusto niyo sa bahay niyo at siguro mawawala na ang baha, lalo na dito sa inyo, lalo na sa Pasig. Kasi nung sa Pasig nga, namimigay rin kami sa Undoy na yon, namimigay kami ng mga relief bigas kung ano. Anong year ba yung Undoy? 9 September hanggang ano yun September yung Undoy na yun namimigay kami ng mga bigas. Naawa ko sa mga tao sabi ko kay Mayor Bobby, boss, hindi mo na ako sasama sa pamimigay. Ano gagawin mo? Sabi ko, hiramin ko lang yung bomba ng fireboat. Ano gagawin mo ro doon? Sabi ko, maglilimas akong tubig. Nagulat siya sa akin, maglilimas ka, baha. Di ba? Sabi ko, Mayor, taga-tabing ilog ako, kabisado ko baha ng Pasig. Sige, nakita niya dito, nandun ako sa may tulay ng kuli-kuli, nagbobomba ako ng tubig para lumakas lang ang agos. Papunta ilog? Papunta yun doon sa Marikina River. Kasi ang sabi ko sa kanya, alam mo, Mayor, ang unang binabaha rito, pagka pumasok ang tubig ng galing ng Montalban, is ugong. Pero isang araw lang yun, wala na yun. Diyan natin itatapon yung tubig sa Marikina River. Hindi nagulat siya. Pero nag-isip tapos yun, nagpabili na siya ng mga bomba. Yung pagbili ng bomba, nakita mo, andon, kapantay ako, pati sa palengke, andon, kakagulo rin, hindi ba? Actually, nung panahon nung baha, may time nga na parang isang beses, bumaba nga lahat. Isa yon sa mga factor, yung pag-purchase ng city ng mga pumps. Oo. Kaya, yan ang kasarapan kay Mayor Bobby, nakikinig din na, siguro pinag-aaralin din niya Tapos nga, natuyo na nga lahat kami, hindi tuyo Dahil nga doon nawala yung parapet wall. Ginawa na, then, solve na ba sa Pasig? Siguro hanggang ngayon naman, di naman tayo nakakaranas ng baha At saka yung mga drainage natin, halos puro box culvert di ba? Kung meron mang babaha, halimbawa sa mga looban, siguro iba, project ng barangay, na hindi nila na itatakbo yung tubig sa dapat takbuhan, yung mga box culvert, di ba? Ngayon, nakahanda rin dyan sa mga parapet wall na yan, andyan din may mga bomba yan At dapat talaga, may maintain mo lang. Na kailangan lagi na may double checking doon na tumatakbo yung mga pump para makapaglimas. Yun nga isa sa nakikita ko, mukhang hindi naaalagaan sabi ko, nakomment ako, basta nasabi ko, suggestion ko, di ba? Magawa or hindi. Minsan nga pag yung medyo na nagbaha na hindi na bomba, talaga lumalaki tubig Pumupunta ako doon sa Then, sinasabi ko, naghahanap ako yung mga diesel. Diesel lang naman ang kailangan di ba? Then, doon ko rin nakikita si Mayor Bobby na halimbawa na bumaha, isang mga engineer na sasabihin na nakatoka doon, bakit bumaha? Walang krudo. Magagalit na yun. Krudo lang, hindi niya magawa ng paraan. Pwede yun naman reimburse hindi ba? Then, simula noon, wala na. Natuto silang kumilos. Kaya nga sabi ko, maganda At saka alam mo, ang dami natin ginawa, di ba? Yung ba, hinahanap-hanap ko rin Yung nakita mo, ang dami natin na tulay na ginawa, di ba? Funded ng Pasig. Di ba, nakita mo yung Sumilan, tatawid ng Buting. Yung sa Kanyugan, tatawid ng Ugong, di ba? Itong Vargas Bridge, naging dalawa to, di ba? Dati isa lang yan. Isa lang yun? Isa lang yun. Dito sa side na to. Saan? Doon sa Kanyogan o sa Kapasigan na side? Hindi, ganun din.
Kaya nga may awang sa gitna yun eh. Di ba? Itong isa, yun ang Vargas Bridge na tinatawag. Tapos lang nagpagawa pa ng isa para tigisang way, di ba? One way. Ganun pala. Di sa Kanyugan, di ba? Isa Manggahan. Ngayon sa Bambang, di ba? Yung Bambang natatawid ng Kalawaan. Ano yun Pasig Funds. Basic funds yun. Na usually kasi 'di ba DPW. Oo, national lahat. Kasi ano tayo eh, daming pera pa sige. At siguro, alam niyo naman na lagi rin may award ang Pasig sa good governance, di ba? Ngayon, isang pinangihinayangan ko, itong tulay sa Axis Road, natatawid dito sa may Palmdale, ang labas sa may Nagpayong. Na yun eh, nasimula na yun, nakaumang na nga sa ilog yun eh. Na hindi nagagalaw hanggang ngayon. Remote year 2019, di ba? O 2019, hanggang ngayon hindi nagagalaw eh. Yung binabanggit nga ro na dahil yung lupa raw nagkaroon ng problema. Sabi ko, hindi naman gagawin ng tulay na hindi pa ayos lahat yung dadaanan eh, di ba? At alam ko yun, mayroong mga MOA na para idaan na lang, kaya lang natigil eh. Ano yun? Yung sa Nagpayong yan? Oo. Sa bagay kasi ang Nagpayong kilala sa pagiging traffic, no? Oo Magiging ano yun? Magiging solusyon rin kaya yun? Oo, isa sa solusyon yun. Saan ang ano nun? Saan ang bagsak? Dito sa Axis Road. Doon sa may Villa Capco. Yun ang lusutan nun. Alam mo, isa nakita ko sa tulay kasi, makita natin, ito lang Kalawaan eh. Isang patay na lugar yan eh. Di ba? Nung magkaroon ng tulay, nabuhay lahat eh. Meron din party ng Bambang na nakita natin nabuhay, di ba? Kasi nung araw talaga, kung lilimiin mo ang Pasig, mura lang ang lupa rito eh. Baka yan, puro bukid yan. Yung paligid ng City Hall yan. City Hall, bukid rin yan eh. Wala pa siguro 100 piso per square meter yan eh. Puro palayan yan. Kaya ko alam yan na, alam mo na hindi naman kami pinalaki ng tatay ko sa sabihin mo na yung maalawang buhay. Pinalaki kami na nagbubukid kami, nag-alaga kami ng mga itik, yung mga ganyan. Lumalabas pa nga ako ng dagat, may mga alagang kalabaw. Valle Verde, wala pa rin yan. Nakapag may taniman ng palay yan, wala ka na maalagaan ng, ng mga hayop ng ginagamit pagsasake. Diyan pumupunta. Sa Valle Verde yan. Wala pang riyan. Diyan nag-aalaga ng mga hayop. Councilor, ikaw kilala ka, ang brand of politics mo kilala bilang bumababa, tao sa tao. Ayan, nakikita rin naman namin yan, no? Kaya rin mahal na mahal ka ng mga tao. Even sa present or sa past, ano ang ma-share mo sa amin na mga measures na nagawa mo naman sa City Council na talagang napaproud po kayo? Yan nga, isa yung pag-solve ng baha sa Pasig. Pati nga yung yung traffic pinakikita ko sa kanila kung paano sosolvin eh. Sabi ko, ang kailangan lang niya sa traffic, may radyo ka. Proper communication. Kasi nung araw, nung umpisahin yung TPMO, mayroong mga motor yan eh. Yung mga motor na yan, ibig sabihin yung mga motor yan, siguro mga parang bisor-bisor nila, umiikot yun, di tumitigil. Pamamagitan ng radyo, nagkakatawagan kung saan na masikip, napapaluwag. Kasi ang sa akin, ang katwiran ko, paluwagin natin ang Pasig. Itong lalo na itong Kabayanan, paano gagawin? Sabi ko, ang dami kasing natayo rito, yung mga traffic light na halos dikit-dikit. Ang pagsalub ng mag-uumpisa ka sa Pasig. Pagka nag-uumpisa ka sa Pasig, dapat yan, doon ka rin matatapos yan doon sa mga palabas ng Pasig. Batuhan kayo ng radyo. O masikip dito. Diba? Boundary naman niya, pwede ka makailam di ba? Na kailangan coordinated rin doon sa iba, sa ibang mga munisipyo. Ay ko, ganun lang naman ang gagawin dyan kaso hindi ko rin nakikita Di ba? Hanggang ngayon Hindi, sabi ko, okay rin yan. Kaya ako nababanggit dyan.
Pinagdaanan ko yan. Pagka committee ko kasi iniikot ko lahat yan eh. Naging committee ko yung transport. Kaya nga mula 1 hanggang 2, naiikot ko lahat yan. Kabisado ko lahat yan, yung mga karsada. Pinakikita ko rin sa kanilang alam ko. Ngayon, sabi ko yung paraan lang, siguro dapat mayroon tayong solusyon. Huwag tayong umasa sa traffic light. Di ba? Lagi ko nga binabanggit. Harap nga na City Hall eh. Hindi ba kayo nahihiya? Seat of government nagtatraffic. Tapos ang luwag sa palengke. Di ba sabi ko, ganito lang yung solve nyo. Huwag yung umasa kayo sa traffic light. Hindi. Pinakita ko sa kanila na minsan tinitindigan ko, minsan tumitindig ako dyan sa may simba. Pinakikita ko sa kanila kung paano lumuwag. Nagugulat nga sila, ang luwag eh. Di ba? Sabi ko, maintainin niya lang. Kasi nakikita ko, wala rin eh. At sa akin naman, hindi na naman sa akin yan eh. Basta sa akin na nahawakan ko committee. Yun, ano nga po yung committee na kapit nyo? Yung... Isa, naghihawak ko yung transport, palengke. At nung unang pasok ko nga rito ng 2004 na ibinigay sa akin yung droga, at marami namang nabigyan ng solusyon. Ngayon naman, ano po yung kapit ng committee? Ano eh, parks and playground. Okay. Eh, sabi ko, okay lang. Eh, mahilig kasi ko doon sa ano eh, talagang, sabihin natin na yung may hamon ba sa iyo, di ba? Na hindi stagnant na parang nakatayo ka lang dito. Di ba? Eh, pag yung mga reaction sa transport, marami rin eh. So-solve ka, pati traffic, pati sa patient order, kasama ka, di ba? Alam mo. Ba't ka nga natatawa? Nung Hindi. tinanong ko kung ano yung kapit. Hindi, kaya ako natatawa nga na para sa akin, okay lang, importante rin naman committee yan eh, di ba? Importanteng committee na kumbaga sa ano, sa akin gusto ko yung ma-action eh, totohanan yung mas malaki tulong ang maibibigay ko. Isa, bakit gusto ko yung gano'n, katulad ng gano'n, palengke, transport, pati nga price monitoring nun eh, na ano sa akin eh, na gusto kong makatulong sa patient order, sa traffic. Kapag maayos kasi, yun doon makikita ang mga negosyante. Ang gusto niya, yung isang maayos na lugar, di ba? Isang tahimik na lugar eh. Yun ang katuwiran ko eh. Kaya bakit hindi natin gawin na kaya naman, di ba? Meron pa tayong C3, andun lahat, kita mo lahat eh. Di ba? Sabi ko, may radyo, pwede naman natin tawagan lang lahat. Kaya natin patakbuhin kahit sa C3 lang. Sabi ko, kung sino ba ang ano rin di bahala sila, di ba? Ayun nga. So, tatanungin ko nga sa'yo, you have served 2 administrations, di ba? Yeah. Under the administration of Mayor Bobby Eusebio at ngayon Mayor Vico Sotto. At ngayon, ang kasama mo ngayon sa council ay majority, syempre, ay kay Mayor Vico Sotto, no? So, kamusta ang environment ngayon? Hindi, okay naman sa amin na wala akong problema dun eh. Sanay kasi ko ng kahit sinong tao. Kahit nga sa akin nga, na sinabi nga siya, nagsimula ako sa barangay, na nag-iisa lang ako ron, na kaya kong patakbuhin na nag-iisa yun. Sa may katulong ako, yung isang kasama ko rin. At sa akin nga nagsimula yung pagkakaroon ng tiwala sa kabataan. Halos po matatanda nung araw eh, di ba? At nagsimula naman ako dyan sa barangay na 30 plus eh. Kaya siguro kasama ko rin kabataan. Kaya yun ang sinasabi ko, ang kabataan kasi na dapat matrain mo eh. Di ba? Kasi yung mga kabataan, ang takbo ko, gusto ko bagong politika eh. Yung politika, nakikilos sila nung naaayon doon sa kanilang kagustuhan, yung pangarap nila sa buhay. Laging kasama yung pamilya, yung pangarap mo, ano ba ang kinabukasan, di ba? At kung ano man yung mga dadating na hamon eh. Kasi pag yung mga old politician, alam mo yan eh, power, di ba? Mas mahilig sila sa power eh. Sabi ko na siguro ito yung isang paraan na nakikita ko naman sa Pasig ngayon. Parang ambag ko na rin sa Pasig. Hindi ba? Although na hindi ko naman sinasabi sa akin na sinimulan ko yan eh.
Di ba? Yung minsan lang na pinakita ko sa kanila na ganun ako. At doon naman, nakakakuha ko naman na respect ng kapwa ko rin kapitan ng araw eh. Tsaka hindi naman, bira naman rin yung taong nakakalimot, no? Maaring natatandaan nila, pero hindi natatanaw. May mga ganon, di ba? Hindi nila nakakalimutan, pero hindi nila tatanawin. Oo, totoo Ayan, yung yun. mga ganun. Party Iba-iba. yan eh. Party yan eh. Na alam mo naman, lalo na ngayon sa panahon na to, ayuda ang iniisip ng tao, hindi ba? Alam mo yung panahon na may kalamidad, doon mo masusubo ang isang namumuno eh. Di ba? Yan nga, sinabi nga sa inyo, hanga ako kay Mayor Bobby, pag-solve ng problema, alam niya lahat eh. Pinuntahan niya na lahat kung ano ang gagawin sa Pasig, kaya walang baha sa Pasig. At ganoon din, si Vice Mayor Iyo, alam mo nung pandemic eh, sabi ko, Superman ka ba? Kasi si Iyo lang ang makikita mo na umiikot sa Pasig. Nagbibigay ng ayuda, nagdadala ng mga tulong, di ba? Na talagang hindi naman siya nakitaan ng na sabi mo nagkasakit siya. At saka yung opisina niya na siguro kung napupunta kayo sa opisina, ang opisina ng Vice Mayor ay laging puno ng tao. Kaya nga yung mga sweldo niya kulang pa eh. At alam ko na lagi sinasabi niya, buhay pa nanay niya, nakasuporta naman yung nanay at saka yung tatay. Laging ganun. Kung bagsa lagi merong binabayaran, di ba? At least, meron naman sila, di ba? Nakita ko, sipag din. Wala siyang tigil din eh, ng pagkilos eh. Gala ng gala, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga senior citizen, iba ang approach niya. Diba? Medyo na ano mo ba sa kanya yung lolo niya? Oo. Nakikita mo rin? Kasi Kasi ang lolo daw nun dati naglalakad mag-isa. Oo, ganun Diyan din sa, yun. ano, Alam mo kasi nung panahon na kahit yun, mayor na yun. oo, nung panahon na yun, na although si Mari na pumalit, na mga tatay ko rin, mga kaibigan rin yan eh, sina Mayor eh, na gusto nga nung mga kasama ko doon na yung sa karerang yon, lumapit kami doon, lumapit kami kay Mayor Caruncio, lumapit kami kay Mayor Mayor Mario. Sabi ko, bakit tayo lalapit? Hingi tayo ng tulong. Sabi ko, ito tandaan nyo, baguhin natin ang politika. Sabi ko nga, lalapit tayo raw para humingi tayo ng tulong. Once na tumindik tayo dito, dapat alam natin na ito ang kahaharapin natin. Hindi na kailangan na halimbawa hingi tayo ng tulong. Pati nga yung kay Kapi nung araw minsan nga pinatatawag ako sabi ko, sige okay lang. Sabi niya, sayang niya ibibigay nun. Sabi ko, alam niyo, kung gusto nilang tumulong, okay lang. Hindi naman ako sabi mo. Tatanggapin ko kung dumating dito. Pero kung ako'y pupunta ron at para mamalimos, hindi ko gagawin. Ayoko nang ganun Di ba? Sabi ko, basta ako tumindig dito hanggang sa umabot. Yung aking halimbawa paggagastos na sa kampanya, doon lang ako. Sa ilang mga salita, paano mo maide-describe ang administration ngayon at sa administration dati? Dalawang administration po kasi na-serve. Alam mo yung dati, hindi ba? Sanay ako na meron kami lagi na bukod yung mga lingap sa barangay, meron pa kami may mga medical mission, meron pa kami mga iskinita, di ba? Nakikipag-ugnayan kami sa tao. At meron ding araw na halimbawa, alam mo naman yung dati namumuno, may People's Day na nakakausap mo Kahit sa kang pumunta, nakakausap mo yung tao. Dahil iisa rin ang paniniwala namin na true pakikipag-usap sa tao. Yung nung halimbawa nag-uusap kayo sa mga lingap, tsaka yung mga People's Day, na alam mo ang problema ng tao. Alam mo ang bibigyan ng solusyon Then sa akin nga lang na natatawa na lang ako sa panahon na to. Sabi ko, kanya-kanya naman yan Halimbawa sa panahon na to, ang ayaw ko lang na
5 years na ngayon eh. Corruption pa rin ang issue. Di ba? Kasi dapat tuloy-tuloy eh. Alam mo, isang magaling na leader, may continuity. Kung magaling tong pinalitan mo, dapat mas galingan mo para matandaan ka, mas magaling pala itong pumalit, di ba? Kasi pagka-issue ng halimbawa yung na corruption, may napatunayan na ba tayo? Di ba? Ngayon, yung isang patingang yun na mayroon bang corruption? Kumalis, ang iniwan ilang bilyon, hindi ba? Ngayon, naririnig ko rin yun. Sa isang flag racing, ang dami palang pera ng Pasig, bakit hindi ginamit sa tao? Ngayon, nasaan yun? Di ba? Accountability, tapos yung kailangan transparent ka, i-report natin, di ba? Kasi hindi natin nalalaman, ano na ba nangyayari sa Pasig? That, ngayon, may nababalitaan ako na pang-ilan na ang Pasig. Dati, maintain natin pang-apat ang Pasig eh. Sa Dito, sa buong Metro sa NCR. pinakamayamang lungsod. Oo. Isa sa mayaman eh. Ang balita ko ngayon, pang-11 eh. Hindi sa laki na ibinabudget natin. Madali sabihin na malaki ang budget eh. Sa akin nga, nai-report ba, nakukuha ba natin yung ibinabudget natin? Di ba? Kasi, ang nakikita ko isa, yung daing ng mga negosyante. Alam naman natin na pagka humihingi ng permit, sobra higpit. Kasi kaya kung nalalaman niya, may mga lumalapit rin sa akin eh, na ilang buwan na, kada pupunta sa isang departamento, sasabihin natin sa planning, di ba? Tapos dito sa electrical, sa OBO, tapos dito pa sa BPLO, di ba? Umiikot ang mundo eh, buwan eh. Di ba? Kasi Baka naman hindi nako-comply kaya hindi, inaabot kaya ang nga buwan. narinig ko nga eh. Nakakalungkot yun yung marinig na sa 100 daw na nag-a-apply. Siyam na nagkakaroon ng problema. Bakit ganun? Di ba? Dapat, halimbawa, na kung nakakaroon ng problema, halimbawa, isang departamento, pagka sinabi na ito ang kulang, sana pagbalik yun na lang eh. Hindi, pabalik-balik din eh. Hindi ba? Pangit eh. Hindi ba? Kasi ang buhay ng city government nasa taxpayer eh. Di ba? Dapat humanap tayo ng mga paraan paano natin mabibigay isa kanila. Mayroon pa nga lumalapit sa akin eh. Halimbawa, isang karsada, tumawid lang sa karsada na bago inuupahan nila. Kung ano-ano hinihingi eh. Di ba? May problema eh. Na hindi dapat eh. Dati na eh, nagre-renew lang yun eh. Lumipat lang ng isang karsada. Kung baga sa na tumawid ka lang sa karsada eh. Para pahirapan ka. Di ba? Yung iba nga na alam ko na parang na silang mahirapan dahil nararanasan nga nila. Yung mga plano, di ba? Diyan na sila sa City Hall nagpapagawa. Hindi naman ibig sabihin sa oras ng trabaho at saka gagawin. Siyempre, silent nila pag-uwi. Di ba? Gagawin. Para alam na rin na mas madali na siguro yung paglalakad. Kaso ganun din na umabot eh. Di ba? Ano tawag natin doon, di ba? Sa gamot. Kita naman natin yung gamot. Sa amin, nakita mo na ilang kahon na naipon namin. Kaya nga na-interview ko ng iNews sa Bravo News. Puro tayo corruption. Ano ba tawag yan sa mga hindi natin na ibibigay? Hindi ba corruption yan? Bakit hindi namin na ibibigay? Kasi dumadaan lahat sa approval ng CIT admin. Di ba sana kung nagre-release kami na halimbawa, sabihin natin 3 beses ang linggo. Bisa isang beses mag-release sa loob ng isang linggo. Bisan wala pa. Magtatagal, di ba? Actually, nung parang last year, nagkaroon ng patawag ang City Council na no, sa mga department head at sa procurement ng mga gamot para nga rin tanungin, no? Kasi ang kinukulit ng taong bayan,
kayong mga ibinoto Tama, nila. tama. Tapos, wherein parang sila nasisisi na, kunyari na late yung gamot or nangawal. So, nagpatawag yata kayo nun sa mga department? Hindi, di ba, nagkaroon na nga ng hearing, sila nga nagtuturuan eh. Kaya nga sabi ko nga noon, di ba, para tayo nasa husgado, kasi puro kayo abogado dyan eh. Di ba, isang katotohanan. Ngayon, sabi nga sa kanila na bakit merong nagdadaingan, halimbawa sa ospital, bulak lang ang kulang eh, bumibili pa sa labas. Kailangan ng gamot, pupunta sa Bambang. Sabi ko, nabibili, generics. Ngayon, kasi malaki pagkakaiba niya. Sabi ko, andyan naman kayo, Doc. Generics, anuhin natin ng generics. Bakit natin sasabihin na pasusunurin natin sila isa presyo? Magtakda kayo ng presyo. Di ba? Sabi ko, iba talaga ang halaga ng generics sa branded. Nagtagba ako sa gamot eh. Dahil doon sa branded, ang active ingredients nun, 10 ng isang generics, katumbas lang ng isang kapsula ng branded. Ay ko, di ba totoo yung sinasabi ko sa inyo? Kaya kung halimbawa, puro generics halimbawa ang bibili mo, kung hindi naman makakagaling, kuha ka nga ng gamot eh, hindi naman makakagaling. Ngayon, nagkakaroon pa ng problema. Dapat nagtatakda ka ng presyo sa gamot, bayaan mo yung mga nagbibiding. Huwag natin yung gusto natin eh, yun ang masusunod, sasabihin natin corruption na naman. Hindi ba? Kasi kung gano'n na magdududahan, wala tayong maibibigay na serbisyo. Tapos, makita natin, meron tayong para sa mga bata, naging general hospital. Di ba sana, pwede naman tayong gumawa eh, ng isa pang hospital o 2 hospital, kaya natin eh. Di sana, gumawa na lang ng gano'n, kesa i-convert mo ang child's hope maging general hospital. Di ba? Hindi naman masama. Kaya lang nawawala. Yung Taguig nga, meron eh, di ba? Yung center nila for women and for children, di ba? Pagka nakikita kayo naiingit ako eh. Kami nga, meron dating child soup eh, para sa mga bata. Nawala eh. Di ba? Eh, nasayang eh. Dapat, yung sinasabi ko, continuity, di kung hanggat maaari, gawin mo 2 child soup. Ang ospital, idagdagan mo. Ngayon, halimbawa, katulad sa housing, puro sinasabi natin na bili ng lupa, makikita mo for housing. May tumalayo na ba tayong housing? Di ba, yung sa kabila, yung East Bank, sa Floodway, naayos na natin yan. Tapos itong isa, may desisyon na Supreme Court yan eh. Di ba? Bakit hindi nagagalaw hanggang ngayon? Dahil sinabi nila sa in-city. Sa in-city kailangan. Kaya ba sa in-city? Kung kaya man, sana meron na tayo nakitang paglilipatan. Di ba? Kasi ang importante, kahit sandalin ng tao, huwag lang nating kakalimutan na bigyan natin ng suporte. Kahit saan naman eh. Kung gusto ng tao na talagang umunlad sila para sa pamilya, kaya nilang gawin eh. Suporta rin, hindi naman pinababayaan eh, hindi ba? Ngayon, kung i-spoil din mo, sabihin mo laging ganun, susunod ka sa kanila. Kaya nga sabi ko, paano kung bigla halimbawa na Supreme Court, bakit hindi mo pa nahahawan yan? Itong West Bank, di ba? Kailan lang nagkaroon ng sunog, di ba? Kasi nung mga 90 yun, 92, yung mga inilipat yan dito, dyan sa Floodway. Pero hindi do sa mismong tabing ilog. Yung pinakatabing Floodway, dito sa kabila. At nalang ko, kontrata nila noong mga 50 years eh. Dumami ng dumami. Okay, given. Pero nagkaroon ng desisyon para ayusin natin eh. Hindi yung pagka bumabaha, sino ba nire-rescue? Sino binibigyan ng ayuda? Pag hindi mo ginawa yung ganon, sino masisisi? Bakit hindi natin bigyan ng solusyon? Lahat naman ng bagay may solusyon eh. Di ba? Huwag na magsilipan. Huwag na yung politika.
Basta kung ano magagawa natin, sa akin na isang magaling na leader, may continuity. Hindi na tayo kailangan mag-issue pa yung nakaraan. Tayo nasa kasalukuyan eh. Hindi ba, wala na yung nakaraan. Eh di gawin natin, galingan natin, mas madali sa kanila. Di ba? Lahat naman ng gusto na halimbawa yung mga kumakandidato, merong gustong pagbabago. Okay, kanya-kanyang way eh. Basta ibigay natin yung respeto. Di ba? Kung may nakita tayo, halimbawa nandun, may korte naman eh. Di gawin natin, hindi yung lagi natin maririnig may corruption. Pangit eh. Di ba? Nasa akin lang na kung gusto mo na maging isang magaling na leader, huwag mo ituring ng kalaban na wala na. Ang politika na yan eh, nagtatalo-talo lang dito sa entablado. Miski nung araw eh. Di ba? Yung mga naglalaban-laban yan eh, sa entablado, nagtitirahan, di ba? Pero pagkatapos nakita mo, mga nag-uusap-usap din eh. Di ba? At saka ang Pasig, bukid to eh. Bukid. Miski ang dalapas na yan, wala yun eh. Ang karsada lang yan, Amang Rodriguez. Yung Ortigas, ano yan? Ortigas. Eh, papunta ka ng Marikina, Amang Rodriguez lang yan. Ilang ang karsada rin. Dito sa Bambang, Luna. Wala naman yung karsada sa bukid. Di ba? Papuntang Pinagbuhatan, MH Del Pilar lang. Mula dyan sa San Nicolas. Wala yan daan na yan, tatagos ka sa sagad. Isa San Miguel, ganun lang. Hanggang doon lang, puro mga dead end. Kasi sabi ko sana, pagka gusto mo manungkulan sa Pasig, alam mo kung ano istorya ng Pasig, kung anong klase ang Pasig. Di ba? Kasi iba yung development na nangyayari ngayon, iba yung development ng araw na wala kang makikita, kundi puro bukid. Miski ba yung anong yan eh, yung mga green park na yan, Parkwood, di ba? Puro bukid yan eh. Councilor, ngayon kasi no, ang kasama mo sa sanggunian is karamihan first termer. Yes. Mga bago talaga sa City Council. Pero ang tanong ko sa'yo, meron ka ba mga namimiss or hinahangaan ng mga kasama mo dati sa paninilbihan? Magagaling naman yan. Sina Ori, sina Joy. Magagaling yan eh. Siyo, talagang hindi namin kaya yun na sabi mo, serbisyo. Walang tigil sa ano yan eh. Sa paggala eh. Ikot ng ikot yan eh. Pati yung opisina niya, laging puno. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin na talaga bang ang tao open na talagang gusto mong tumulong, nakakatulong ka eh. Ang tingin ko nga, kami nakakatanggip eh. CEO hindi tumatanggi yun eh. Totoo na yun. Kaya nakita mo nga na minsan birthday nga, nakita mo na nagpaparapol yan. Hindi basta-basta yung parapol niyan, di ba? Yun ang nakikita ko sa kanya na isang malaking parte na kaya siya minahal, matatanda at saka ng mga kabataan. Bisan, sabihin natin, nahalo ng politik eh. Na kumbaga sa akin ang politika ko naman gusto ko lahat kaibigan ko eh. Sabi ko, wala tayong pagtatalunan. Basta ang hinihiling ko lang, respetuhan tayo. Wala tayong halimbawa, sisiraan natin, halimbawa na nasa ibang lugar tayo, sisiraan natin, kasama natin. Hindi. Eto, Councilor, etong pagkakataon na to, ibinigay ko lang kay Councilor Cory dahil syempre, senior na naman siya, last term niya na, at ngayon, ibibigay ko rin sa ito. Magbabanggit ako ng mga lingkod bayan natin dito sa lungsod ng Pasig, maybe past or present, at magbibigay ka lang ng description or mga salitang pumapasok sa isip mo pag narinig mo pangalan nila. No? Una dyan, unahin na natin muna, punta muna tayo sa District 2. Councilor Angelo De Leon. Sipag. Nakita ko naman masipag. Ginagampanan niya yung komite niya. Councilor Cory Raimundo. Parehas din. Lahat naman masipag eh. Totoo na, masisipag sila eh. Kumbaga sa ano nga lang na talagang iba noon eh. Iba ngayon eh. Diba? Iba nagpapasunod. Pati Vice Mayor, iba. Diba? Councilor Saibel Asilo. Sipag din.
Ako lang siguro tamad eh. Walang iba? Walang ibang description? Wala. Wait lang. Alam ko, kita ko naman ang sipag nila lahat. Councilor Maro Martir. Oo, ang sisipag. Eh, si Councilor Maro, talagang babad yan sa mga budget hearing niya. Oo, hindi. Ang kaibahan lang noon, di ba? Puro hearing, di ba? Yung hindi naman katulad nung nakaraan, talagang sulok-sulok naman, di ba? Magkaiba eh. Di ba? Meron rin dati Oo, na ganon. meron din. Na bumababa for the mga hearing. At saka nga yung isa, di ba? Ay isang kaibahan din ngayon na isang mga barangay, di ba? Ang trabaho lang naman ng council dyan, ministerial eh. Kasi may autonomy naman ng SK, may autonomy rin ng barangay eh. Councilor Buboy Agustin. Sipag, baboy. At alam ko na kung na siya engineer, natapat sa infra, di ba? Marami siyang alam eh. Oo. Di ba? So at least kay Consi Buboy, nadagdagan yung masipag, maraming alam. Okay, so District 1, bawal na yung masipag ah. Nagamit mo. District 1, Councilor Kiko Rustia. Oo. Nakatutok siya doon sa committee niya. So pag nagamit na yung isang word, di na pwede ha. Councilor Simon Romulo Tantoco. Mabait. Saka masip. Ay, ano ba yan? Hindi. Maayos naman na nagagampanan din ang katungkulan niya. Tsaka tahimik lang siya. Ano? Tahimik na. Oo. Councilor Pau Santiago. Halos pare-pares naman eh. Kasi ako nga lolo yata nila doon, ako tatay eh. Lahat nakamano sa akin. Councilor Volta de los Santos. Okay naman. Okay naman yung sa kanya na yung tinatrabaho niya, nagre-report siya. Siguro, yun isang parte na kilala ko naman siya, taga-Bambangsi. Di ba? Ano niya sa politika, nung araw, siguro bata pa siya, nasusubaybayan ko na. Di ba? No comment ako sa kanila. Pero wait lang ha. Pero kasi Councilor, pansin ko, hindi lang naman ako to, may naririnig ako na parang may something ba between you and Councilor Volta? Kasi pareho kayong taga-Bamba. Wala. May mga issues ba na hindi kayo nagkakasundo? Hindi, sa akin wala. Na sinasabi nga, kung ginagawa niya yon, di ba? Sa akin nga siguro, baka napansin na yung tapos ng eleksyon, di ba? Na tapos na eleksyon eh. Kung magsano na, siyempre, mayroon na natalo, may nanalo. Tapos yung mayroon ka pang gagawing issue, lalo na't kabarangay mo, sa akin ni Misan eh, hindi ko ginawa eh. Kaya siguro ano na... bang issue yun? Yung kay JR at saka kay ano, na wala gamit, may mga nasira. Bakit kailangan doon? Pakikita pa natin na gano'n. Di ba? Sabi ko nga, kung meron nakita, problema yun ng kung sino yung papalit. Di ba? Problema yun. Ireklamo nila kung meron silang hinahanap. Ganun lang naman yan eh. Pero kami nasa council para makialam. Totohanan nga, kahit na eleksyon ng barangay, hindi ako nakikialam eh. Diba? Nasa kanila yun eh. Yung pagbibigay mo ng respeto, napagalingan sila. Yan ang katuwiran ko eh, lalo na sa kabarangay ko. Sino gusto nyo? Diba? Councilor Eric Gonzales. Din, na nagagampanan din naman niya na siguro marami rin na halimbawa naririnig rin tayo pero nagtatrabaho naman, kita ko naman eh. Nga sinasabi sa'yo na ayoko na mamimintas sa kanila, way nila yun eh. Hindi ko naman araw-araw nakikita sila, nakikita ko naman pagka nandiyan sa session, gumaganap naman sila doon sa mga kumiting hawak nila eh. Congressman Roman Romulo. Okay naman. Dati na naman siya. Di ba? Nung araw kasama pa namin siya. Di ba? Ngayon, yung problema nila, miski yung problema nila siya, wala akong ano ron. Nasa kanila naman yun eh. Ano ba yung problema? Yan hindi ko alam sa kanila. Politika. Ngayon? Hindi, nung dati. Mga politika yun.
Okay. Di So, ba? former Vice Mayor Iyo Caruncio. Sabi ko nga sa'yo, napakasipag na walang tatalo sa sipag ni Vice Mayor Iyo. Sa tingin mo, nung nakaraan, hindi lang timing, no, na No comment. magkatapat sila? No comment. Okay. Vice Mayor Dodot Jaworski. Hindi, okay naman siya. Nagagampanan naman yan, napipresent niya ng ayos ng council. Former Mayor Bobby Eusebio. Sabi ko sa inyo, magaling eh. Di ba? Totohanan. Ako di ba, binanggit ko nga sa iyo nung araw na hindi ako, sabihin natin yung mga magulang niya na hindi ako nakakampihan sa politika. Di ba? Pero bakit ako humahanga sa kanya? Nakikita ko kasi yung vision niya, nakikita ko yung ginagawa niya sa Pasig. At sa akin, kahit sino, hindi ako marunong magtanim ng galit. Pumasok kasi ako sa politik eh. Pero yung nakikita ko, pagka gumagawa, hanga ako sa mga taong ganun. Our Mayor Vico Soto. Okay, way niya yan eh, hindi ba? Kaya nga sinasabi ko sa'yo na yung transparency na binabanggit, accountability, yung mga proyekto, lagi na lang na marami kaming ina-approve na lupa para sa housing. Naghahanap din ako, nasan yung housing? Di ba? Tapos nga na nakikita natin, ospital may problema, nasan ang gamot? Description. Di ba? Description. No comment nga. Way niya yun eh. Way niya yun na hindi ko siya pwedeng na kung ano man ang gusto niyang gawin. No comment ako eh. Ang binabanggit ko lang, kaya nga lagi ko binabanggit sa iyo, ang isang magaling na leader, may continuity. Kung ano yung dinatnang mo riyan, sabihin natin, huwag na natin pintasan kung ano man yun. Hanapin natin kung mayroong pagkakamali. Yung pagkakamaling yun, nakita natin, pwede natin demanda natin. Ngayon, kung halimbawa, maraming ginawa itong pinalitan mo, mas dapat marami kang gawin para madaig mo yung nakaraan. Ilan sa akin, respeto lang. Bigayan tayo ng respeto. Pero alam ko diba? nag-reach out rin sa'yo siya, no, nung nanalo rin siyang mayor. Sino? Si Mayor Vico, no? Wala naman kaming problema niyan. Magkakaibigan nga kami. Sino ba lagi niyang kausap doon? Ako, at saka si Ori, hindi ba? Anong councilor siya? Oo. Lagi kami magkakausap niyan eh. Di ba? Alam ko naman na merong mga nakakasamaan ng loob, pero hindi kami yun. Di ba? Okay. Hindi ko naman babanggitan na sa'yo kung sino yun, di ba? Dahil sila yun eh. Di ba? Basta tangalan ko nang kami nung siya'y konsihal, kasama namin, magkakasundo kami. Okay. So, eto naman, no, ilang mga issues ng lungsod o ilang mga bagay na gusto kong marinig yung opinion nyo. Una dyan, yung BNY Pulse Camp. Alam mo na yung BNY, maraming rin, na-biktime, hindi ba? Totohanan na, meron ding mga kinabang dyan na nawili, lumaki. Nung lumaki, at saka nawala eh, hindi ba? Paano nga yan ang gagawin mo? Siguro, tulong-tulong lang eh. Siguro may naririnig tayong napaloob dyan, di ba? Paano napaloob? Napaloob na nag-invest dyan na parang malalapit do sa ng BNY, hindi ba? Nung nga lang naalaman yan eh, yung BNY. Pero may nagbabanggit nga sa akin na meron nga roon na gano'n na BNY. Ano yung BNY? Para bang... Networking, parang gano'n. Ano yung parang bentapal, bibilin mo yung para tumubo ka. At malaki interest eh, kaya siguro marami narahuyo. At alam ko, marami pa ngayon ang nagdurusa dahil doon. Nakakalungkot, no? Kasi di ba hard-earned money talaga? Kung mapapanood kaya to nung mga yung may-ari ng BNY, ano masasabi mo sa kanila? Eh, dapat naman na bigyang halaga nila, lalo na yung mahihirap na tao. Hindi ako naniniwala na wala silang hawak eh. Di ba?
kumbaga sa ano, hindi na lang siguro na yung mga nag-invest na malaki, hindi kaya nila ibigay. Pero sana, na yung maliliit naman, di ba? Na gusto lang kumita para sa kanilang pamilya, dagdag kita, hindi naman malalaki ang kita nun. Siguro bigyan nila ng pansin, di ba? Tsaka sana, no? Hindi, tsaka iba pa rin eh. Kasi kung habang buhay tayong magtatago. Oo, mahirap yun. Yung kunyari ikaw yun, yung mga anak mo, ano na magiging future. Oo, Diba? tama. Medyo ano rin. Hindi rin talaga maganda yung easy money. Mm. Okay. So, ito, madalas naririnig to ng medyo political to, no? Ang St. Gerard Construction, isa sa pinakamalaking kumpanya Tama. ng Lungsod Pasig. Mm. Ito daw ay pagmamay-ari ng pamilya ng Eusebio. Hindi. Pag-aari yan mismo ni Sarah at saka ni Carly. Totohanan yan. Kasi yan na kahit papano naman na nasubaybayan kong paglaki niyan eh. Na siguro nagkaroon ng, hindi ko lang alam yung siguro yung may balita nga rin na nagkaroon sila ng puhunan, tumama, na ride connect sila sa national. Karamihan naman kasi ng ano niyan, kontrata national eh. Di ba? Doon sa national, hindi natin alam kung anong nangyari. Pero masasabi nyo talaga na hindi siya, madalas kasi sinasabi kay Mayor Bobby Eusebio daw yun. Hindi. Totohanan yan. Kaya ko patunayan na hindi yun. Tapos ngayon nga rin, question yung pagtulong nila, baka daw kay ano yun. Hindi mo nga nakikita ni Mayor Bobby ron eh. Ayan. Isa pa, tatakbo ka daw kapitan ng Bambang pagbaba niyo sa council. Palagay ko hindi na. Kung ako man ay mag-iisip na tatakbo ko sa mas mataas na posisyon. As in? Basta sa mataas na posisyon. Di ba? Hindi ako sabihin mo Diretso. Natigilan ako dun Oo. Hindi ako para bumalik pa sa pagiging kapitan. Binigay ko na sa kanila yun eh. Nabigay ko na sa kanila example na yung nababanggit ko rin kahit sa nakakausap ko naman sa kanila, isa yung tamang pamamalakad sa barangay. Ang importante yung respeto mo sa kabarangay mo. Ibinoto ka at hindi, pakita mo kung ano ka. So, hindi ko natatanungin, no? I-surprise mo na lang kami kung ano yun. Soon. Alright. Counselor, paano kung, di ba, usually, yung pagiging konsehal o yung posisyon, no? Minsan, para magtuloy-tuloy yung advocacy, Yes. yung mga ginagawa mo na, yung way, Valderrama way. Meron bang sa anak mo na nakikita Hindi ko ka? na iniisip. Alam mo, miski nung araw binabanggit ko na yan eh. Naranasan ko di ba? Kung ano yung hirap eh. Pero mo pagiging kapitan ko ng 15 taon. Siguro wala pa ako 10 buwan na nakauwi sa bahay eh. Dahil meron nga akong gustong gawing pagbabago. At hindi naman ako nalulungkot no. Basta sinasabi ko lang sa pamilya ko, gusto ko to, meron akong pangarap na gustong gawin. Basta ang sinasabi ko na kung babanggitin halimbawa na inabuso ko itong kapangyarihan na ito'y ginamit ko isang hagdan para tayo kumita. Kahit tayo walang pera, basta't maipakita ko lang yung tamang paglilingkod. Yan lang nga sa akin. Alam nyo, natutuwa ako, no? Karap ko kayo ngayon. Senior na rin po kayo, no? Oo. Pero ilang taon na po kayo? 72 na ako. Pero ang ano pa, very malakas pa rin kayo. Talagang uma-attend pa rin May kayo. pilay lang. Wala, ito mga Very resulta. sound pa ang mind nyo. Resultato nung ako sports-minded kasi ako nung araw eh. Yung mga preno, basketball, badminton, lahat ng klase na sports eh. So, ayun, saan kayo naiinis? Naiinis? Oo. Well, naiinis ako kung plastic ang tao. Tsaka naiinis ako sa mga tao na although meron ako narinig, halimbawa naninira,
Sabi ko, hindi naman ako magdadala dyan eh. Di ba? Sila rin eh. Na siguro, pagka ganun ang ginawa mo, na-stress ka lang. Eh, bakit mo i-stress ang sarili mo kung pwede namang hindi? Di ba? Magtawa ka na lang. Kumbaga sa ano, nasa tao yan. Maniniwala sila o hindi. Na basta't ako, ito, alam ko, ito gagawin ko. Na ayoko makasakit doon sa kanila, kung magagalit sila. So be it. Di ba? Ayun. So, ayaw mo ng plastic, gusto mo diretso ka. Oo. Totohanan. Kahit ano yan, ha? Oo. Alright. Saan ka naman natutuwa? Natutuwa ako na siguro, yung nakikita ko talaga, una, siyempre, Pasig. Naging politiko ka sa Pasig. Yung mga pagbabago, yung maging maunlad ang lungsod ng Pasig. Di ba? Kasi, andito, pamilya mo, andito eh. Na nasubaybayan ko ito, mula bata ako, na puro bukit to. Ngayon, nasubaybayan ko, na lalo na dyan sa parting Ortigas, sa parting dyan ng E. Rodriguez, na nagtayuan yung mga, makikita mo yung pag-unlad ng Pasig. Na gusto ko, ma-maintain din yan. At siguro na, ang pangarap ko rin na maging maayos, na maraming namumuhunan na dumating dito. Kasi, meron akong anak eh, meron akong mga apo eh. Di ba? Ang gusto ko na matandaan ako, na halimbawa, yung mga apo ko, ipagmalaki rin ako ng mga apo ko, na lolo ko yan, na nangarap para sa amin, sa kinabukasan namin, hindi lang para sa amin, kundi sa buong Pasigueño. Ayan, no. Sa mga bagong naglilingkod ngayon, Councilor, marami kabataan. Tapos, at iba yung very active rin ngayon ng mga SK natin. No? Kung may payo po kayo sa kanila, ano po ito? Hindi, sa akin na ipagpatuloy nila na siguro huwag lang yung sabihin natin na kumot, yung nga lagi ko sinasabi, na kumot nakapwesto ka, ikaw na lang nasusunod. Dapat lagi mong kasama yung mamamayan na pinaglilingkuran mo. Halimbawa sa kabataan, konsultasyon, di ba? Konsultahin mo. Ano ba ang pangangailangan? Ano kagustuhan? May problema? Diretsahan din. Kung kaya, kaya. Pero hindi nawawala yon, yung asahan rin nila na nandoon pa rin yung mga suggestion nila na siguro hindi lang pagsabay-sabay. Ayan. Alam mo, sa mga darating na panahon, no, ano ang pangarap mo na mangyari sa lungsod Pasig? Kahit wala na kayo sa posisyon nyo. Manatiling maunlad na siguro nga na makita natin lahat maligaya ang tao, na makita natin na siguro magkaroon ng maraming programa ang lungsod ng Pasig, mabigyan ng solusyon, isa mga krimen, isa droga, di ba? Kasi hindi natin nakikita, meron lang tayo nababalitaan, di ba? Sana totally yung peace and order na totally talagang tahimik. Traffic, solve natin ang traffic, di ba? Lahat naman napag-aaralan yan, lahat may solusyon eh. Di ba? Kung pagtutuunan natin ng pansin yan, may bibigay natin lahat eh. Koordinasyon sa tao, napaka-importante, malaking bagay ang tao. Saan o paano nyo po gusto maalala ng bawat Pasigueño ang isang Reggie Valderrama? Sa akin maligaya na rin ako na meron nakaalala na naging parte rin ako rito, na meron kahit papaano yung nagawa na maiiwan mo. Katulad doon sa mga dati na yung mga nagawa mo noon sa palengke, yung nagawa mo sa dito sa mga baha-baha, sa traffic, nagawa mo sa peace and order, kahit ano, kung ano yung ano nila na maalala ko doon sa ganung parte. Ang importante rin na, siyempre, pamilya. Di ba? Dapat number 1 ang pamilya. Pagka nanunungkulan ka, kasi kasama mo ang pamilya mo na nagsasakripisyo eh. Kasi nga, doon sa sinumpaan mo na gusto mo naman magampanan para wala rin masabi ang tao at maging tulong rin sa kapwa mo Pasigueño. Ayan. So maraming salamat po, Councilor Reggie Valderrama, sa time.
Yes. Maraming salamat po. Okay. At sobrang Open saya naman ko po ako eh. Kahit saan naman ako, pwede ko. Tanda mo yung binanggit ko, di ba? Isa una sa barangay. Kahit saan, pwede mag-usap. Lalo na't mag-uusapan natin ay tungkol sa Pasig. Kung paano magkakatulong-tulong para sa kaayos ng Pasig. Ayan, mga kapwa Pasigueño, ladies and gentlemen, Councilor Reggie Valderrama. Thank you. Okay, welcome.